Eto. No? Putya kaya Tano. Umatras na, nag-concede na daw siya. Ay, concede. Totoo kaya? Hindi kaya nang bobola lang to? Lumakas ang numero ni Win Gatchalian sa Senado at yun aminado si Cayetano na it's about time. Hindi naman it's about time, talagang noon pa it's about time. Ngayon ka lang nag-concede. 'Di ba? Umatras. Oh, nag-concede. Parang ganun na rin kasi 'yun, 'di ba? 13 votes na yung kay Gatchalian, including Senator Joel Villanueva. Very good yun, di ba? Yun ang magandang balita. Alam nyo, no? Kasi ako talaga, wala akong masyadong tiwala kay Cayetano. Ang nasa isip, kahit alam ko, wala na, talo na siya eh. Bokelia na siya rito eh. Pero ang iniisip ko pa rin, posibleng may gagawin pa rin to. Hindi nga pumasok eh. Di ba? Alam nyo, some political battles don't end because someone wins. Natatapos sila because one camp realizes the numbers, may no longer be easy to reverse. If the reading of Alan Cayetano's statement is correct, yung pagkakabasa ko parang slowly becoming clear na para sa kanya siguro, no? Where the Senate majority is actually leaning. And when the discussion reaches 13 votes for Win Gatchalian, hindi na to simple na rumor or bali-bali or chismis or speculation na madali pa ring i-reverse. Hindi na po. No? This becomes real political arithmetic. Ma'am Leonida Negrilo, shout out. 'Di ba? Eto mga birador what immediately caught my attention wasn't Win Gatchalian's name. Ang tumama sa akin was the tone coming from Alan Peter Cayetano himself. Hindi ka panipaniwala, nag-concede. Pero andyan na, nag-concede na eh. No? When a veteran politician starts acknowledging that another group already has the numbers, ibig sabihin, he may be seeing a political reality that is becoming difficult to challenge. Mahihirapan na siyang kastiguhin. 13 na eh. But look at this carefully. We cannot deny that Alan Cayetano is one of the most experienced political operators. Hindi po ba? Political operator naman talaga siya. Kaya normal lang for some Filipino to wonder, whether this is truly final or merely strategic positioning. Baka ganun. Baka umi-strategize ang walang ya. And this is where many people start asking question, no? Kasi, Cayetano? Sumuko, ganon, nag-concede. Hindi kami naniniwala agad-agad. Putya, noo pa lang yan, mamanot-manot ni. If you ask me, hindi ako agad-agad convinced whenever a veteran politician or isang tuso na politician are dealing with power equations. Titingnan ko nga, parang malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Kaya alam nyo mga birador, the bigger conversation here is actually Win Gatchalian. Diba? If support has truly reached 13 votes, ibig sabihin, a broad coalition may have already formed inside the Senate. Yun ang kagandahan dito eh. Ngayon, 13 votes na. Hindi na magiging 13 ulit yung sila Cayetano. Solid, yung 11 na solid dati, solid na yun. Ngayon pwede nating ipakulong na si Cheese. Pwede na rin ipakulong si Joel Villanueva. Di ba? Kasi hindi na nila mabubuo yung 13 kahit ano pang gawin nila. They can change or they can vacate. Pero ang posible 11 yung solid eh. Di ba? Intindihin nyo Ay, hindi siya nagmamadali ako makulong sila Cheese tsaka si Joel Villanueva. Pero parang ganun na rin. Hindi, kailangan pa rin managot, syempre, di ba? Thank you. Dun sa boto mo. No? Pero kung ano man naging dahilan mo, dahil sa pagboto mo, duty man yan, or because kung ano man, sana wag mong i-expect na hindi ka mananagot.
no, dun sa iyong mga ano, na isa na yan sa magiging pabor para hindi ka managot. Of course, and hopefully that's not your reason, no? And this is where I noticed, no, an important detail. Included kasi in the discussion nga, 'di ba, si Joel Villanueva, who is reportedly among those backing Gatchalian for now. 'Di ba? When support comes from different groups and personalities, hindi lang ito about personal ambition eh. 'Di ba? It becomes about consensus and stability. And this is ito yung dapat talagang pag-usapan eh. 'Di ba? Parang yung board meeting where almost every director has already aligned before the session even begins. For me, the question is no longer whether Cayetano likes it or not. Hindi na po ganun. The question now is whether an alternative bloc can still be assembled to challenge those numbers. Kaya yung explanation ko sa inyo kanina, wala na. Mangangamote na to, hindi nito kakayanin. Hindi nila kakayanin yung ulit na makabuo ng 13 para matanggal. 'Di ba? Sino na lang sila natitira? Let's say 2 Villar, 2 Cayetano, putya magkakapatid na mga kupal pa pala. Oh, si Bongo, si Robin, si Aimee. Putya 7 na lang kayo, Brad. Who else? 'Di ba? Who else? 7 na lang, 'di ba? Si Loren Legarda, 8. Putya sa 11, no? Kasi ipapakulong na natin si Cheese. Ipapakulong din natin si Joel Villanueva. Wala tayong pake. Hindi, pagka napatunayan natin na kailangan nila managot, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi panagutin sila. So, yung 8 na minority ngayon, hindi ko alam kung saan sila huhugot, no, ng mga kasamahan para mabuo nila yung 13. No? So, even kung pagdating sa quorum, kailangan nilang ma-outnumber man lang. So, 8 plus 11. So, 21. Kung 21, kailangan nila ng at least 12. 8 lang sila, kailangan nila ng 4. Sa 11, sino kukunin nilang 4 doon? Sino kukunin nilang 4 sa 11 for them to be able na makabuo ng majority or ng quorum man lang? Hindi sila makakapag-quorum dahil outnumber talaga sila. 'Di ba? Hindi sila makakapag-quorum tapos sasabihin nila, I move that all the committee and positions will be vacant. Paano mo magaganon yun kung wala kang numero? 'Di ba? Kaya ako talaga, wala na eh. Wala na silang magagawa. 'Di ba? Kaya mga tropa pips this is where the political significance become clearer. Under President Bongbong Marcos administration, it matters greatly to have a Senate President capable of unifying no different blocks inside the Senate. Yun naman ang dapat. And that's not the end of it. When a clear majority exists, the legislative direction of the Senate becomes more predictable. And this is where the most situation becomes revealing. Diba? More revealing than a construction project where the materials, yung workers, and yung mga plano are already in place and only the final approval remains. Ganun na po yung datingan yan. Kick-off meeting na lang tapos mag-start na yung proyekto. This is where I wonder about people who are still completely surprised. No, when support reaches discussions of 13 votes, there is usually a long process of coalition. Building that, no, may coalition na nangyayari, nabuo. Before pa yung the public even hears about it. 'Di ba? Huwag na tayo maglokohan dyan. Siyempre, nagkabuuhan na yan even before pa. Alam na nga eh. Hindi ba kayo nagtataka pag sabi ni Senator Win Gatchalian, sige, pag nagpatawag ng sesyon ng Pangulo, pupunta ako. Maya-maya, sabi ng Malacanang,
Meron po tayong special session tomorrow. Ano yun na yun? Di ba? Oh, mo siya nagkadalihan dyan. Oh. Kaya ako for my perspective, it's a positive development. If the Senate is moving towards a smooth transition and unity, but because Alan Peter Cayetano is involved in the story, putya natural lang for the public to remain cautious until everything is officially settled. Wala kasi tayong tiwala eh. Putya demonyo yan eh. Di ba? Satanas na nagkatawang tao. Umahawak ng Biblia. Pero pinapanikin, ang paningit niya doon yung mga Pokemon. Puta yung mga Pokemon, may karamihan doon, may mga sungay minsan eh. Di ba? Public judgment will not be based on who speaks best. Ang magiging hatol ng publiko will depend on who can provide stable leadership while advancing the country's priority. Puta, kanina lang eh. Etong si Markovits, di ba? Puta, hindi ba naman hayop, pigilan pa yung pagkakapromote? Hayop eh, animal, walang niya, hudas. Yung pagkakapromote nung hindi naman po no sa gusto ko po kayong pigilan. Gusto ko rin naman po kayong ma-promote, sa totoo lang po. Pero kasi ang nangyari po, hayop ka, gago. Pucha, yun na nga itatapik. Pucha, pumunta ka dyan para lang pigilan. Pucha, para magpa-grandstand ng kabalbalan.